us to a conclusion of what we are going to do based on truths. Kaya nga ating unawain, ano po yung ating pagpapasyahan? That we have, number one, a high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. At kung babasahin mo po ang buong chapter 4, ang tinutukoy po dito ay kapahingahan sa ating pagod na katawan. At ang nakapapagod po sa atin ay ang ating mga iniisip. Tama po ba? Napapagod tayo nung mga baka mangyari. At yun po ay nagsisimulay sa ating isipan. Kaya marami po ang takot magnegosyo. Ang laging kinatatakutan nila, baka malugi. Hello? Ako po'y pumasok sa ilang negosyo at kami ay nalugi, pero buhay pa rin ako. Sapagkat ako'y may natutunan doon sa pagkalugi na iba ang gusto ng Diyos sa akin at hindi yung mga pinasok kong nalugi. Nakukuha niyo po? Kaya nga po, pag hindi ako naging matagumpay sa isang bagay, alam kong may mas mabuting bagay na gustuhan Diyos na hindi ko alam. Pero at least tumatrabaho ako para malaman ko yung talagang ibig ng Diyos para sa aking buhay. Hanggang sa matagpuan ko yung talagang kanyang ibig. Kaya unawain mo pong mabuti, we have a high priest at alam niya na tayo'y mahina, alam niya na kailangan natin siya at pag minsan hindi natin siya gusto, pero gusto pa rin tayo niya. Amen po ba? Kaya nga po, ngayong maunawaan mo na at marinig mo na gustong-gusto ka ng Panginoon. Bakit ikaw ay iiwas pa? Kaya ang sabi rito, let us therefore come boldly. Yun pong bold, ang ibig sabihin ay ikaw po ay courageous. Amen po ba? So hindi ka papayag na hindi mo dalhin sa Diyos yung lahat ng kabalisahan mo. Hindi ka papayag mula ngayon na hindi mo dalhin sa Diyos yung iyong mga kapaguran. So this time meron ka ng lakas at tapang ng loob para dalhin yung lahat ng iyong suliranin at kabigatan sa iyong buhay. At pansinin po natin ang laging gusto ng Diyos, ikaw ay nasa kapahingahan. Ang sabi niya, cast all your care upon me, for I care it for you. Ano po ang ibig sabihin? Huwag kang mabalisa, anak. Ilagak mo ang kabalisahan mo sa akin. Bayaan mo ako ang mabalisa para sa iyong buhay. Amen po ba? Gusto mong ang Diyos ang mabalisa sa iyo kung paano ka pagpapalain, kung paano ka dadalhin sa tunay mong dapat na maging kalagyan? And then cast all your burden upon me, for I care it for you. Learn of me, for I am meek and humble of heart, and you shall find rest for your souls. Ang Panginoon po ang ating kailangan. Amen po ba? Wala pong ibang makalulutas ng ating suliranin, kundi ang Panginoong Jesucristo. Wala pong makapagbibigay ng kapangyarihan para magi tayong mayaman, kundi ang Panginoong Jesucristo. At wala pong ubos ang kanyang kayamanan. For my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya hindi ka po maghihirap. Maghirap man ang buong daigdig, ikaw ay iaangat pa rin ng Diyos. Kaya po hindi ito ma-appreciate ng marami dahil hindi nila alam kung ano ang kahirapan. Subalit kung mauunawa lamang ng tao kung ano ang kahirapan, para hindi mo na danasin pa yung kahirapan, paniwalaan mo na. Amen po ba? So, exclude yourself for the coming disaster for the whole world. Ngayon pa lamang paniwalaan mo na ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Tingnan po natin sandali sa Habakuk. Sa Old Testament, nung dumating ang isang napakasaklap na pangyayari sa Israel, ano po ang nangyari sa Israel nung panahon ni Habakuk? Nakalulungkot po at nakatatakot ang pangyayari sa panahon ni Habakuk. Sobra ang karahasan, sobra ang kahirapan, at sobra ang kalupitan ng invading forces sa kanilang bayan.
At dahil po sobra ang kalupitan, nagkaroon po ng kahirapan sa kanyang bansa. Sa Habakkuk chapter 3, verse 17, ito ang kanyang napagpasyahan. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd on the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Ano raw po ang kanyang gagawin kahit nakita niya ang kahirapan, kahit nakita niya ang kalupitan ng mga sumakop sa kanila na nagsanhi ng taggutom sa kanilang bayan? Ano po ang sabi niya? Instead of wallowing in the mud of despair, sa halip na maglublob dun po sa putikan ng kapanglawan at kabiguan, hindi po niya pinili yun. Ang sabi niya, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Kahit na nangyari ito, ako'y magagalak sa Panginoon. Ako ay may galak sa Diyos nang nagligtas sa akin. Purihin ng Panginoon. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds' feet, and He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer of my string instruments. Ano po ang ibig sabihin? Yung time po ng sobrang kahirapan at matitinding pagsubok na maaaring hindi mo ma-identify ang iyong sarili dahil hindi pa nangyayari sa iyo. Ngunit sa mga dumaraan na sa matitinding pagsubok, ang sabi rito that God will bring you to your high place. Glory! Ikaw ay iangat ng Diyos. So, maliwanag po na ang pagsubok ay para umalab tayo sa Diyos, at yung pag-alab natin sa Diyos, yun ang magdadala sa atin dun sa mataas na kalagayang inihanda ng Diyos sa iyo at sa akin. Tanungin mo po ang mga taong mayaman at milyonaryo o masigit pa sa pagiging milyonaryo. Dumaan po sila at dumana sila ng sobrang kahirapan. Mga panahon na kahit piso wala sila. Pero hindi po sila na tigilan ng kanilang pangarap. Sila po'y nagtiwala pa rin na makakaabot sila sa katuparan ng kanilang pangarap. Kaya nga atin pong unawain, huwag nawang mangyari yung kasabihan noon pa, that the first generation earns it, the second generation spend it, the third generation squander it, the fourth generation become poor. Pansinin po natin. Yung unang nagsikap ay, ito isang katotohanan. 1,000 hektarya yung sa ninuno. At nagkaanak, at naghati-hati ng mamatay, nagtigi-100 hektarya. At so, yung 1,000 hektarya, dahil 10 ang anak, nahati sa 100. At yung mga anak, ay nagkaroon ng anak. Ano na po yun? Apo na. Ano po? Nahati-hati uli. Halimbawa, tig sa 10 uli ng anak yun, ay tig sa 10 na lang hektarya. Yung apo, nagkaanak uli ng 10, tig 1 hektarya. Yung susunod pang lahi, wala ng hektarya. Ano kuha niyo po? Kaya nga po, mawala man ang mga pagpapala, mawala man ang pagbunga ng mga igos, ako'y magagalak pa rin sa Panginoon. Kaya nga para maiwasan mo yung sobrang kahirapan, magsanay kang magalak sa Panginoon. Train a child in the way that he should go, and when he grows old, he will not depart from it. Magsanay ka ng magalak sa Panginoon ngayon. Sa panahon ng taghirap, nagagalak ka pa rin sa Panginoon. And then that point of your life, God will promote you. God will bring you to the height of what He has planned for you. Nakakuha mo po. Kaya nga po, wala akong pagod. I hold fast to my profession na ako'y tuloy-tuloy na magbo-broadcast. As long as I declare and profess what I believe, maaabot ko po yung takbuhin yon. Kung hindi man ako ang aking anak at ang aking mga apo. Amen po ba? Tuloy-tuloy po yan.